Magandang araw mga repa. Gagawa na naman tayo ng video. Tong video na to is random topics lang. Currently kasi nagbabasa ako ng libro, yung Beta Male Revolution ni Alan Roger Curry. Maganda basahin yung Mode 1. Yun yung pinakauna. Tapos ito, tsaka yung The Possibility of Sex, SEX. Tsaka meron din siyang Say It Again. Actually, 7 yung books niya na nilathala. Pero siguro kung may mga red pill kayo na babasahin, ito yung pinakabasahin nyo kasi reputable siya eh. Parang 4,000 ata yung ano niyan eh, yung lay niya dahil sa direct approach. Tapos nagsettle siya nung 50 na, parang 56 na siya or 58. Nagpakasal siya ng 58. 58 years old. Tapos yung partner niya, 28 years old na babae. Kahit yung rational male, hindi ko binasa yun eh. Kasi parang once kasi na meron akong parang shady na information, hindi ko na binabasa tsaka sinasuggest lahat. Pero kinukuha ko lang yung mga factual na sinasabi ni Rolo Tomasi. Pero ito kasi kay Alan Roger Curry kasi talagang halos lahat talaga ng mga information niya illogical talaga eh. At tsaka truth kasi nga pinopromote niya yung direct approach, which is para maiwasan mo yung erotic hypocrite, manipulative time wasters, tsaka yung mga um, yung isa pa nalimutan ko. Tsaka yung wholesome pretender, yung mga nagpapanggap na malinis, good girl. Yun nga. So, itong beta male revolution is nape-predict neto yung magiging dating scenario sa future. Hindi ko pa siya natapos, nasa 3/4 pa lang ako. Pero doon na nga to pupunta, magiging polyamorous na. Ang mangyayari nito is ang maapektuhan nito yung alpha na may beta traits. Kasi magli-lean towards na lang yung babae sa alpha. Tapos, yung mga beta, yung, yung totally beta na lalaki is mazizero. Hindi na sila i-entertain ng babae. Tsaka hindi na rin sila magbibigay ng attention, yung beta male talaga. Kasi nga, wala naman sila mapapala dun sa babae kasi gagamitin lang sila. Yung dalawang magdo-dominate is pure alpha, tsaka yung willing magpagamit, yung beta male na may alpha traits or mindset sinasabi natin, 'di ba? Yan pa rin yung mga nagko-compute. In short nga, parang same din talaga dun sa uh, binabanggit ko, yung top G sa alpha, yung genetic, top G sa beta box, which is beta box provider. Parang ganun din. Dinivide niya lang talaga sa apat. Kasi yung alpha, dinivide niya sa dalawa. Totally alpha, short term. Tapos yung alpha na good looking, na may beta traits, yung mga nasa relasyon. Tapos yung beta na may alpha mindset, yan yung mga average looking, mga may alpha mindset, silbidor, beta box provider. Tapos yung last na beta naman talaga, totally beta, yun talagang ginagamit lang for attention. Yung mga likes, kwentuhan, mga ganyan. Pero wala talagang mapapala. Hindi bibigyan ng romantic or sexual attention ng babae. In short, parang same din nung binanggit ko paulit-ulit na sa hypergamy ng babae na top G dun sa genetic tsaka top G sa beta box. Yun lang din talaga yung mag-aano. Parang ganun na nga mangyayari, beta male revolution. Tsaka mauuso na rin yung hindi na magbibigay ng attention yung mga lalaki, non-sexual attention sa babae. Karamihan kahit beta male,
'di ba beta male, syempre may mga tinuturo na manosphere na 'wag magbigay ng attention. Syempre pati mga beta male magigising na rin. Hindi na rin magbibigay ng non-sexual attention. So pati sila mag-a-alpha mindset na rin. Pati yung ihihit nila, sasabihin nila na ano, direct to the point na rin. Which is yung pinopromote nga nung direct approach ni Alan Roger Curry. Pati beta male magsasabi na rin ng direkta ng pakay niya. Malamang kung gagawin niya yun, maglilin towards na lang talaga dun sa alpha yung mga ano. So mangingibabaw lang din talaga. Gaya nung sinabi ko rin talaga na alpha fox, alpha seed, beta needs beta box. Hindi mo naman totally mawawala yung mga beta male provider eh. Kasi at the back of their mind din, gusto naman din talaga nila makapag-reproduce. Kahit naman din babae mag-a-adapt dyan sa kasinungalingan ng mga beta male provider. Kasi di ba yung mga ibang beta na may alpha traits is indirect yung approach niyan. Magpapa-impress o magbibigay na impression dun sa babae na yung intention talaga nila is for long term. Pero yun pala is magkaroon lang sila ng ilang hits or kumare nakalima sila na sex dun sa babae is magbibigay na sila ng rason para i-break up yung babae na yun. So, sooner or later na rin, since ganun na rin mangyayari, maglilin towards sa alpha na rin talaga yung mga babae. Baka nga yung mga beta provider na masiro na rin eh. Kasi biruin mo, itong mga beta provider na to, na beta na may alpha mindset, kagaya nila Bugoy, lahat ng FB influencer na may status tsaka money max is talagang magigising na rin na yung mga no free attention. Tsaka ayaw na nila mag-provide, maging backup. Lalo na titingnan nila yung edad ng babae. Lalo na pagka 30 na. Hindi na nila sasaluin yan. Kaya sooner or later, itong mga 30 anyos, mawawalan din sila ng choice. Yung mga babae to ang mangyayari niyan is talagang magpapaka-single na lang talaga sila. Hindi na sila mag-entertain ng Ang kawawa dito talaga yung mga beta. Yung dalawang beta, yung beta na may alpha mindset tsaka yung beta na totally. Kasi yung beta na totally, zero talaga, sin zero talaga, hindi mag-i-exist yan. Yung willing na lang dun sa beta na may alpha mindset or tinatawag nating beta box provider. Kung sino na lang willing dun, yun na lang talagang papatulan ng babae. Pero ganun pa nga rin, either kupas na yung babae or talagang super hirap nung babae. Yun yung papatol sa kanya. Yung alpha, hindi mawawalan yan eh. Kasi nga, lahat naman maglilin toward sa kanila for short term. Biruin mo, kung alpha ka, pati yung mga matatanda, kahit 60 pa yan, kuwari nasa 20s ka pa lang, pwede mo ma-hits yung mga yan. Kuwari 50, 40, kung hindi ka mapili dinog out mo sila lahat. So parang ganun nga mangyayari. Actually, nangyayari na talaga siya ngayon eh. Biruin mo yung upfront na yung mga babae na gusto makipag-ons FWB. Tapos nagbebenta na sila ng aliw, 'di ba, laman. Harap-harapan na 'yan. Wala na talaga shaming tactic ngayon, di na ubra ngayon 'yan. Baka ikaw pa nga i-shame eh. Kunwari, i-shame mo yung promiscuous na babae, mataas body count. Sabihin sa'yo, ikaw, incel ka. Mas nakakahiya yun, di ba? Pero totoo, mas nakakahiya yun, promise. Sabihin, tapos asarin ka pa ng babae, mamamatay ka mag-isa. Incel ka, sasabihan ka ng ganun. Promise, mas nakakahiya yun kaysa dun sa
sabihan kang promiscuous. Kasi tanggap na ngayon yan eh. Yan nga yung goal ng feminism. Actually, sa perspective ko rin, baliwala rin sa akin yan eh. Yung mga body count na ano. Nung bata ako, na-brainwash kasi ako na ano. Pero kung makahits ka ng mababa body count, dalawa or virgin, okay lang din. Pero hindi mo na ganong priority yan pagka marami ka ng informasyon tsaka karanasan eh. Iba pa rin talaga yung talagang connection eh. Kaya naintindihan ko yung sinasabi ni Bugoy na doon nakaka-relate ako sa kanya. Na, hindi ba baliwala sa kanya din yung body count. Mahalaga sa kanya yung cooperation. Pati nga yung beauty ngayon, yung ano, tingin ko na lang talaga sa babae ngayon is pang pleasure na lang talaga eh, for sexual attention na lang talaga eh. Pati yung looks talaga ng babae ngayon, parang baliwala na rin sa mga lalaki yan. Sa akin tsaka kay Labugoy, yung mga may ganong mindset na ano, baliwala na. Kaya nga hindi na nga ako nahihiya mag-approach, mag-direct. Kasi nga, wala na akong pakialam dyan sa mga looks ng babae. Tinitingnan ko kung cooperative siya, tsaka gusto niya ako. So, doon na nga tayo mapupunta niyang ano, na polyamory or or short-term non-monogamous or long-term non-monogamous. So parang ganon. Nauuso na nga rin yung mga kabit kasi nga yung lalaki gusto ng wife material tapos nagsa-side chick. Ang second wave feminism, binigyan sila ng trabaho, 'di ba, yung mga babae. Yun yung nabasa ko sa Beta Male Revolution. Kasi kawawa daw yung mga kinky slut na babae. Yung tingin ng lalaki sa kanila mababa. Mahirap sila magkaroon ng trabaho kasi nga na-judge na sila na slut sila or whore. So, ang mangyayari sa kanila is sila yung bottom sa society. Ginawan niya ng paraan ng second wave feminism. Nabigyan ng trabaho. So, nakakapili na sila ng ano. Tsaka nabigyan din sila ng respeto. Kaya ngayon yung mga shaming tactics nyo na ano, slut, whore, hindi na uubra yan. Baka kayo pa ang i-shame ng ano, lalo na kung beta kayo. Ikaw beta ka lang naman. Walang papatol sa'yo, sasabihan ka ganun. Promise, nakakahiya talaga. Kaya mas maganda talaga, limit nyo na lang yung interaction sa babae. Non-sexually. Kasi yun yung habol nila eh. Actually, pang long-term relationship ng babae, mas priority niya yung non-sexual eh. At companionship. Diyan napapasok yung bonding nyo, friendship, provider, finance mo. Kasi hindi or kahit na wala kang finance, basta silbidor ka. Either ano man doon. Diyan napapasok yun. Mahalaga sa babae yan eh. Yung pang long term, yung non-sexual companionship. So usually, ang pinipili nila dyan is yung beta nga. Beta na may alpha mindset. Kasi sila yung nakaka-provide talaga. Yung status max tsaka money max. Kasi yung alpha na may beta traits, pwede rin naman silang pwede naman din sila makaganon. Kaso, ang problema kasi dun sa alpha na may beta traits, nagsisinungaling pa. Meron pang nagkakaroon pa ng mistress. Ayaw din naman ng babae pang long term yung may yung promiscuous na lalaki. So, yun nga, yung inaasam-asam ng babae na backup plan nila pag 30 na sila, out of the picture na yan ngayon. Kasi nga, yun nga, beta male revolution, di ba? Hindi nang bibigay ng attention yung mga lalaki, wala na mga non-sexual ito Tapos, pati yung mga beta na may alpha mindset, ganun na rin yung magda-direct approach na rin. Which is ganun mangyayari. Biruin mo, first time nyo narinig sa akin kasi binasa ko tong mode 1 tsaka beta male revolution. So, nasi-share ko sa inyo yun. At least binibigyan ko ng credit yung nabasa ko. Kasi hindi ako basta-basta naglalabas na informasyon na wala namang saysay na mabuting mapapala sa inyo.
Marami kasing mga ibang red pill manosphere na beating the bush, 'di ba? Mga sinasabi na ano, wag magbigay ng atensyon. Oh, sinabi mo, anong rason bakit wag ka magbibigay ng atensyon? Ah, hindi naman nila masabi. Kaya wag ka magbibigay ng atensyon na ano para wag ka magamit, 'di ba? Kasi non-sexual ah, attention, diyan na lalabas yung ubusin yung oras mo, ubusin yung pera mo, date-date sa labas, ganyan. Which is yan yung hindi mo ibibigay. Yung date-date, wine and dining, yung ganyan, date sa labas, ganyan. Which is yan yung hindi mo ibibigay. Sure, mare-reject ka dahil nga beta ka eh, 'di ba? Average looking ka. Pero mas maganda na yung ganun kaysa magamit ka, 'di ba? Gusto mo ba yung kapartner mo? Hindi ka na hindi ka sexually dinidesire. Walang burning genuine desire. Ang habol lang sa'yo, security. Tsaka yung non-sexual companionship mo. Tapos pag manghihingi ka ng ano, ng yung talagang pakay mo, yung talagang pakay mo, kaya ka nagsettle, which is consistency ng SEX dahil beta ka nga. Oh, hindi bibigay once a week. Paano kung gusto mo araw-araw, hindi ka bibigyan araw-araw, 'di ba? So, mas maganda yung ano, ganun. Kahit nga sa trabaho eh. Meron pa rin mga beta talaga na ano eh. Ibig sabihin ng beta yung mga average looking to below na nakikipag-chit-chat pa rin talaga sa babae. Na ano, ako kasi hindi talaga ako nakipag-chit-chat eh kasi iniiwasan ko nga magbigay ng attention sa mga babae. Pero na lang talaga kung tungkol sa work. At least pag ganun, may chance ka pa na magustuhan ka. Kasi ginagawa mo silang thirsty. Ginagawa mo silang thirsty. Sa bagay, hindi mo naman masisi yung mga ganun na mindset kasi hindi naman nila alam to eh. Na brainwash pa rin talaga sila na kala nila gagana yung ganyan, yung pakikipag-usap. Di ba sinasabi nga develop yung social skills para sa babae? Hindi oh. Naku, kahit wala ka social skills, kung gusto ka ng babae, magiging madali sa'yo lahat. Di ba nga sa last video, 6 seconds to 10 minutes lang na interaction. Alam na ng babae kung ibibigay niyo yung SEX. Kung sexually desire ka ng babae, short term lang habol niya. Hindi nyo kailangan mag-usap, brother. Hindi nyo kailangan mag-usap. Yung mga date-date pang beta yan para makadevelop siya na emotional. Pag XEX yung ano, one night stand, sinasabi natin one night stand, FWB, or fuck body, hindi nyo kailangan mag-usap. Kasi yung ibang mga lalaki walang karanasan ng 11 tsaka FWB. Hindi kayo mag-uusap niyan, promise. Yung pag-uusap nyo limited lang about lang sa SEX. Doon lang talaga. Yung about future plans, mga ganon. Di, yung pag-uusapan yan. Wala kang pag-uusapan na ano, 99% ang pag-uusapan nyo ano. Tapos develop social skills para sa SEX. Bullshit, 'di ba? Dahil mga lalaki na ignorante talaga eh. Sa bagay, hindi mo masisisi sila dahil hindi naman nila na-experience yung ONS eh. Or FWB at kahit isa lang, kung maranasan nyo yung kahit isa lang, at least meron kayong idea na ano, kung ano nangyayari, di ba? Yun talaga yung mumulat yung mata nyo talaga. Kaya nga may mga nagsishare na ng sa red pill mga manosphere ba yan. Sinishare na yung mga ganun. Kaso, ang problema sa kanila, may red pill rage, di ba? May hinanakit sa babae. Hindi mo naman kasalanan yun. Babae nag-categorize sa'yo doon sa posisyon na yun dahil sa looks mo. Kaya nga, prominent ako netong black pill eh, lookism. Kasi ang treatment talaga base sa looks eh. Hindi ka naman ikakategorize ng babae dyan sa ganyan kung hindi dahil sa appearance mo eh. Kahit naman ikaw, lalaki ka eh, kinakategorize mo rin naman yung mga babae base sa looks nila. Diba? Tsaka pakinabang.
Siyempre 'pag lalaki ka, ano ba yung cooperative sa'yo? Malamang below sa looks mo. Yun lang naman cooperative. 'Pag above ba sa looks mo, cooperative ba yun? Hindi ah. Siyempre yung babae mamimili yan ng below sa looks. Ang pruweba lang nito yung kay Jamie tsaka Kian, 'di ba? Tsaka halos lahat na makikilala mo na babae, papansinin mo either looks match sila or below yung lalaki lagi. Kasi insecure nga babae. Ayaw nila na pang long term na mag-cheat, 'di ba? Pero minsan merong mga pangit talaga na nakaka-cheat din talaga dahil nga sa pre-selection. Tsaka yun lang talaga yung laging nakakausap ng babae dun sa trabaho, 'di ba? So, kaya ganyan na mas maganda kung wari nasa trabaho kayo, focus na lang kayo, seryoso kayo sa buhay. Tsaka yun din napansin ko, pag seryoso ka, re-respeto ka. Gaya ko dito sa flat ko dito. Seryoso ako magsalita. Tapos, syempre, alam pa nila na may pinag-aralan ako, 'di ba? So, parang serious din yung tingin nila sa akin. Tapos, parang on guard sila. Kasi, syempre, sa looks ko na rin, 'di ba? Yung mata ko pa lang, parang kapareho na ni, ni Richard Ramirez eh. So, makita pa lang nila mata ko, parang kahit matangkad pa sila sa akin, medyo may threat sila na nararamdaman. Kasi biglang nagiging beta yung kilos nila eh. Pagka na ano nila yung presence ko. Meron nga iba, ayaw na talaga ako makita dahil lang sa presence ko eh. Ganun nagagawa ng serious, brother. Yan yung inaano ko sa inyo. Na maging seryoso kayo at focus lang kayo sa ginagawa nyo. Kasi kung ano magpapasaya sa inyo. So yun nga, mabalik tayo dyan sa mangyayari na yan sa nabasa ko. Ganun na yung setup na mangyayari niyan. Na ano, dadami na rin yung mga pro, nagpo-pro. Actually, both gender dito mahihirapan eh. Mas kawawa lang talaga sa lalaki kasi zero talaga eh. At least yung mga majority ng babae may mga sexual experience tsaka nagkaroon ng mga exes. Eh, sa lalaking side, zero eh. Merong iba talaga 35, 30, 29. As in, wala pa talagang girlfriend. Or kahit once lang man, short term, wala talaga zero. Mas mahirap yung katayuan ng lalaki na ganun. Kaya nga marami nagda-drop, di ba? Meron nag-comment nun eh, yung mga sa China. Eh paano? Sino ba namang hindi magla-lying down and rot? Kayo ba? Beta male provider kayo? Maliligayahan ba kayo sa kupas na 30 na? Hindi mo na mapapakinabangan yung fertility time period, di ba? Kung common sense to common sense gagamitin natin dito 30, sasaluin mo yan, Captain Save-A-Ho. Kahit pa sabihin mo na virgin yan or dalawa lang body count niyan, 30. Fertility yung iisipin mo dito. Syempre at the back of your mind, biology is biology pa rin yan. Mag-aalangan ka rin. Pera na lang kung thirsty ka talaga. Tsaka napakabobo mo, di ba? Kung ikaw lalaki ka, alam ko, alam din naman ng mga lalaki yan, pero parang iniisip nila no choice sila kasi gusto nila ng long-term companionship. Promise, mas maganda mag-isa ka na lang kaysa yung meron kang pasanin na pabigat, di ba? Mas maganda solo ka na lang. Kasi ganun mindset ko na. Na, mas maigi pa solo na lang. At least sarili ko tong pera, sarili kong enjoyment. Kung ma-broke man ako dito, mag-fail ako sa buhay, wala akong dawit, di ba? Ako lang mag-isa. Eh, yung iba kasing lalaki, hindi logical mag-isip eh. Kung gusto nyo lang ng female companionship, mag-pro ka na lang. Kasi hindi naiiba yung treatment niya sa'yo dahil beta male provider ka eh. Biruin mo, yung pro babayaran mo, di ba? Tapos after nyo ng action, may onting usap din naman yan. Bakit tingin mo ba yung ma-attract mong babae, hindi ganun treatment? Same lang din naman Same lang din. Ganun din treatment niya sa'yo hanggat may nabibigay ka na pera, di ba? So, marami kasing delusional dito na, hindi, ayokong magbayad kasi gusto ko libre. Wala na libre ngayon, kahit nga yung alpha eh. Nagsasayang ng oras yan eh.
tingnan mo si Alan Roger Curry, empleyado siya hanggang 50 ata or 40 plus. Ang big break niya lang yung naging ano siya, YouTuber. Tsaka naglabas siya ng libro. Yun lang yung big break niya. Late 40s na. So naubos din yung oras niya. Yung iba pa ngang mga nakaka-ons niya, gusto niya gawing karelasyon, ayaw sa kanya dahil bum daw siya, wala siyang pera. Promise, pag long term ng babae, gusto talaga niyan may pakinabang. Target niya non-sexual companionship mo or non-sexual attention mo. Kasama na dyan yung pag-uusap, friendship, pera, pagiging silbidor mo. Biruin mo, ang dami mong sasaluin ha, para sa long term to ha. Kung beta ka, ibig sabihin average looks ka, tapos sabay may alpha mindset ka. May resources, status max, fame max, mga ganyan. So kaya nga sinasuggest ko na lang mas maganda na lang mag-pro eh. Paminsan-minsan, medyo kamahalan din, 'di ba? Pero may paminsan-minsan kasi hindi naman naiiba, at least yun. Hindi mo kasama everyday na nagplaplastikan kayo, 'di ba? Ang hirap ng ganun, kasama mo nagplaplastikan dahil ano. Kahit sabihin mo genuine na yung desire niya dahil nagbago na siya ng ano, ng priority, which is totoo rin naman talaga. Nagbago na siya ng priority, serious na rin siya dyan. Tsaka genuine na rin talaga yung intention niya. Pero at the back of your mind, nakuha mo, kupas na. Gets mo? After niya magpaka sa'yo nung kabataan niya, ikaw rejected. Tapos kung kailan nandyan ka na sa katayuan na sa posisyon na ano, secure ka na financially, doon ka lang magkakaroon bigla ng ano, ng ka-long term, 'di ba? So parang mangyayari sa noon, backup plan ka. Backup plan or sinatawag nating nice guy finish last. Yun talaga literal na meaning ng nice guy finish last. Pag ikaw yung pinakahuling lalaki na talagang makakarelasyon na babae at magseseryoso sa kanya. After, sa kupas to sinasabi ko tsaka sa Epiphany Pace na ano. Kaya nga mas maganda wag kayo magpakasal. Kasi wala ring sense yan eh. Tapos sabay, kung magkaanak ka rin naman, mapupunta rin naman sa bata yung resources mo, matik yan. Dahil blood, naaayon yan sa batas. So, doon na tayo papunta talaga. Magdo-dominate na lang talaga yung alpha short term. Kasi nga, nagtatrabaho na yung babae. So, hanggat napupunan nila yung basic necessities nila for survival is paminsan-minsan kung gusto nila makipag one night stand, FWB, gagawin nila yan sa pogi. Masisiro talaga yung mga beta talaga, totally beta. Yung dalawang category, di ba? Totally beta, yun yung incel, di ba? Tapos yung isa naman, yung beta box provider, yung beta na may alpha mindset na tinatawag nila or tendencies. Yan, lahat ng FB influencer, beta yan, ano, na may alpha mindset. Kahit si Josh Kangkong, sama nyo na rin yun. Hindi naman nag-i-spin ng plates yun, isa lang girlfriend nun. Wala namang masama dun dahil mabait naman siguro yung girlfriend nun. Na ano, depende na lang talaga sa priority yan ng lalaki. Wala naman din yan sa body count eh. Ang mahalaga yung talagang nagkakasundo kayo, cooperative yung babae. Tsaka yung intention niya, hindi ka last option. Parang ganun. Ganun din naman yung alphas. Kanino ba napupunta yung alphas? Sa mga sub 5 lang din naman. Ang dami ng pruweba dito. Ako, di ba? Tiyan mo yung ka-LDR ko, sub 5. Yung tatay nung dalawa kong subscriber dito, ganun din, sub 5 din yung asawa nung tatay nila na pogi. So, ganun lang talaga. Depende yan sa anong priority mo. Ganun din naman majority ng babae.
na-average looking sa lipunan, 'di ba? Namimili sila ng lalaki talaga na walang option. Hindi makakapag-spin ng plates tsaka walang kakayahan na mag-cheat dahil nga ganun yung itsura. Minsan nga madjudge ka na sa itsura mo. Fuckboy yan. Masyadong pogi. Ayoko niyan. Na ano. Pero, kung upfront yung pogi, one night lang yung matetempt yung babae kasi hindi naman long term eh. Ang ayaw kasi nung babae nagsisinungaling eh. Ayaw nila yan. Yan nagsisinungaling ka. Kaya nga pinapatulan nila ng ONS or FWB yung mga upfront na lalaki kasi ayaw nila na nagsisinungaling. Na yan yung pinaka-hate nila eh, nagsisinungaling eh. Kahit naman lalaki, hate mo rin yan, 'di ba? Ayaw nga, yan nga pinaka-ayaw ng lalaki yung hindi loyal yung girlfriend nila or asawa nila eh. Mas maganda pa upfront. Kaya nga minsan, mas maganda open relationship na lang eh. Bahala ka kung kung babalik ka man, babalik ka, 'di ba? Ganun na lang mas maganda. Kasi hindi naman realistic. Biruin mo, magsasama kayo nung karelasyon mo dahil lang sa social construct. Tapos sa loob ng bahay, hindi nag-uusap, walang bonding, parang wala lang din talaga, 'di ba? So parang nonsense din. Mas maganda mag-isa ka na lang kung ganun. Naranasan nyo na ba yung parang nasa marami kayong tao, tapos nag-uusap sila na meron silang common interest, tapos yung interest nila hindi mo interest. Parang na-outcast ka. So isipin mo na lang ganun sa relasyon, 'di ba? So parang mas malala pa 'yun sa pagiging mag-isa. 'Di ba? Mas maganda mag-isa ka na lang kasi kaysa naman sa ipamukha sa na mag-isa ka, 'di ba? Ang dami-dami nila tapos pinamumukha sila sa na mag-isa ka, 'di ba? So yun kasi yung point nun eh na kaya proponent siya nun direct para magkaalaman na talaga kung ano talaga yung intention mo. Kuwari, gusto mo lalaki ka ons, FWB. Yung babae gusto rin ng ganun. Nagpe-pretend lang na hindi. O at least magkakaalaman na. O kung wari, beta ka naman, hindi ka naman pinagpala sa looks. O sabihin mo talaga yung pakay mo para hindi ka magamit, 'di ba? Kasi kung ganyan yung looks mo, mga assurance na ibibigyan ka ng SEX, which is yun yung habol mo nga, 'di ba? Kaya ka nakikipagrelasyon. Kasi kung tutusin naman yung non-sexual companionship, hindi ka rin mag-enjoy dyan sa babae. Usually talaga ang enjoyment mo sa babae is yung hug, kisses, tsaka yung sexual lang talaga eh. Pero yung mga pag-uusap, promise, pera na lang kung bading ka or talagang yung mga hilig mo binabae, 'di ba? Pero kung talagang lalaking lalaki ka talaga, wala ka talagang common interest sa babae. Iba yung interest nila eh. Kaya mas maganda talaga yung FWB ons na lang talaga kasi biruin mo, pag-uusap nyo, commonality sa SEX lang talaga. Yun lang talaga main topic nyo, tsaka yung mga kinkiness nyo. Yun lang yung pag-uusapan nyo. Yung long-term relationship, pag-uusapan nyo. Minsan yun nakakatamad na mag-chat back sa babae. Makikipag-chat eh, di ba? Kaya mas maganda magrason-rason ka na lang na busy ako, ganyan. Kasi parang, ano ba itong pinag-uusapan natin dito? Mga walang kwenta. Hindi mo makakausap ng sense yung babae talaga sa tutusin eh. Kasi ano ba hilig niyan? Parang wala eh. Gala-gala, kain, ano pa ba? Mga superficial, damit, bag, escapade, travel. So, boring lang din. So, doon na tayo papunta. No free attention na. Pero hindi mo maiwasan, may mga simp pa rin talaga ng bibigay na attention. Pero sooner or later, black pill pa rin talaga yung mahahanap sa kanila na
Hindi na uubra yung mga panguuto. Wala na ring game, di ba? Hindi na tatalab yan sa babae kasi social media age na eh. Pati yung three strikes rule na sinasabi ko na ano, alam na rin ng babae yan. Makikipag-meet na lang talaga sila do sa willing nila ibigay yan. Na ano, kahit ano pang game na pagpupuslit, pagsisinungaling, or hindi ko naman ano, hindi naman lahat. Lahat na lalaki gusto SEX lang. May mga gagong mga lalaki na plastic, sasabihin hindi naman lahat. Gusto ko may makakausap lang. Ulol, kausap, saan ba pupunta yung usap na yan? Tangin, ang dami pa sinungaling. Minsan pag nakakabasa ako nung ganun, sabi ko, tangina na itong lalaki na to. Sinungaling pa, usap ang puta. Ano mapapala mo sa usap, di ba? Gusto kausap babae. Ulul. Dahil sinungaling, di ba? Nakakatawa na lang eh. Na sa bagay, hindi mo masisi. Baka talagang uhaw na uhaw talaga eh. Kasi marami talagang ano eh. Hindi ini-entertain. Biruin mo naman. 80% deem undesirable, unattractive. Tapos malamang simula bata pa niyan hanggang pagtanda hindi nakaka-receive ng admiration yan. Touch ng skin ng babae, mahag yan. Baka ma-receive lang nila yun sa nanay nila. Or kung super pangit pa sila, baka hindi pa sila ganunin ng nanay nila. Kasi may discrimination yan nanay. Kahit nanay, totoo yan, promise. Meron nga ang ano eh, yung single mother na katrabaho ko dati. Na nagkaanak siya sa unang lalaki. Maganda yung babae na anak. Sa pangalawan niyang lalaki, yung anak nagmana sa tatay. Sabi hindi mo kasi ginalingan yung paggawa eh. Tangina sinisi yung lalaki. Kasi hindi maganda yung pangalawang bata eh. So may favoritism yan nanay, promise. Biruin mo sinisi yung tatay, hindi ginalingan paggawa. Malamang genetic, ikaw pumili dun sa stepfather, di ba? Eh, binigyan mo ng pag-asa pumuslit para tuloy-tuloy mag-beta-back sa kanya. Matatalino yung babae. At ano, genuinely desire ako niyan kasi ano, binigyan ako ng pumayag na bigyan ka ng anak. Malamang, papayag siya na bigyan ka ng anak kasi beta box provider ka nga, 'di ba? Tsaka silbidor. Malamang papayag talaga siya na papuslitin yung genetic mo. Kasi kung hindi, aalis yung lalaki, 'di ba? Ganun lang 'yun. Yung lalaki medyo average din naman yung itsura eh. Pero yun nga, hindi kasing ganda nung unang anak talaga. At least yung unang anak, masasabi ko 5.5 pa eh. Chinita eh. Pangalawang anak, morena na malaki. Isa pa yung ano, pag morena babae, mukhang madumi eh. Madumi tingnan eh. Mas gugustuhin ko pa yung dark na lang talaga kaysa morena eh. Pag morena kasi parang may shade na dumi, parang ganun. Yung mga black talaga na babae, at least mga singit nila, brown eh. Hindi yung talagang, ano, na talagang madumi tingnan. Hindi kagaya ng mga morena, madumi tingnan. Kung papipilian ako, black or morena, black na lang ako. So, paano? Yun lang siguro. Basahin niyo yan, yung mode 1 tsaka beta male revolution. Tsaka yung, ano yan? The possibility of SEX. Lahat kay Alan Roger Curry. Huwag na kayo magbasa ng ibang mga red pill books kasi walang kwenta yan. Hindi naman kayo bibigyan ng main idea talaga eh. Tsaka future scenario na mangyayari, concept. Paano, peace?